Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Louis Robles ng Marikina, Nora de la Cruz ng Qatar, Josephine Ticoson, Qatar, Lorena Brigabriel, Edwin Henares ng Valenzuela, Jesus Vergara ng Paracale, Camarines Norte. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. So ngayon po tutuloy natin ating series about knowing the Trinity. Dito po sa series natin na ito, mas lalo po natin kinikilala sino ba yung Diyos ng Biblia. So marami po tayong mga tinalakay recently. Now, bibigyan po natin ng mas malalim na paliwanag or babalikan natin yung mga katuroan ng mga sinaunang mga Kristiyano. So halimbawa po dito, Apostles' Creed, makikita po natin dito, sabi dito, I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. And I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. So yung God the Father, may anak, may God the Son. And then banda rito, sabi dito, I believe in the Holy Spirit. Tanong, meron ba tayong tatlong Diyos or meron lamang iisang Diyos? Now, dito sa Athanasian Creed, makita rin po natin dito, sabi dito, that we worship one God. Isa lang talaga yung Diyos na ating sinasamba. One God in Trinity and the Trinity in unity. Ibig sabihin, isang Diyos na may tatlong persona at yung tatlong persona na yon ay united, iisa. Now, dito po, pwede niyo pong basahin to, Athanasian Creed. Now, makikita niyo po rito, sabi dito, thus the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Para po bang lalabas na tatlo yung Diyos, no? Pero hindi po yan ang pananampalatayang Kristiyano, hindi po yan ang nakasaad sa Biblia. Kaya po sabi rito, yet there are not three gods. Hindi ibig sabihin tatlo yung Diyos. There is but one God. So ganun din po rito, thus the Father is Lord, the Son is Lord, the Holy Spirit is Lord, yet there are not three Lords, there is but one Lord. So nananampalataya tayo sa isang Diyos na merong tatlong persona. Now, simulat sa pool pa lang, makikita na natin dito sa mga tinalakay natin, the Trinity and creation. God the Father created all things through Jesus Christ by the breath, by the Spirit of God. Yun yung breath of life. Number 2, the Trinity and love. Ibig sabihin, independent na yung God. Hindi kailangan ng Diyos ng tao, hindi kailangan ng Diyos ng anghel para umibig. Kasi meron ng pag-iibigan sa mga miyembro ng Trinity. There are three persons in one God. Kaya yung Diyos natin hindi nalungkot na parang mag-isa lang siya, lungkot na lungkot, lonely, kaya lumikha siya ng mga anghel at mga tao. Hindi po ganoon. God is self-sufficient, independent. Hindi niya kailangan ng tao, hindi niya kailangan ng Diyos. Meron ng pag-iibigan among the members of the Trinity. And number 3 po, the Trinity and salvation. Ito yung pinag-usapan na ito ng nakaraan, no? God ordained our salvation. He planned our salvation. The Father planned our salvation. Jesus purchased or accomplished our salvation. And the Holy Spirit is applying the work of salvation to the believers. Ngayon naman po, ang pag-usapan natin ay the Trinity and fellowship. Pag sinabing fellowship, ito yung pakikipag-ugnayan, pagkakisama. So, sa membro po ng Trinity, meron na talagang fellowship dyan. Isa pong family yan. Isang nagkakaisang mga persona sa iisang Diyos. So, merong fellowship in the Trinity. Now, dito po sa tatalakayin po nating verse, sa 1 John chapter 1 verse 3. Tingnan po natin, basahin po nating mabuti, unawain natin. Sabi rito, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ipinahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Upang magkasama-sama tayo bilang isang iglesia, bilang mga tao na tinubos ng Diyos. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama, ibig sabihin meron tayong fellowship with the Father, at sa kanyang anak na si Jesucristo. Pag sinabing fellowship, yung pakikipag-ugnayan, sama-sama, there's community. So tayo po, our fellowship is with God. Kung tayo lumalakad sa
liwanag, tayo lumalakad sa kabutihan, at tayo sa kalooban ng Diyos, our fellowship is with God. So ito po yung katuruan natin ngayon. The fellowship of the Trinity. The Trinity is perfect unity and love. Yung Trinity po, perfect yung unity, perfect yung love, yung fellowship, yung community sa Trinity, perfect. Kaya, again, hindi na kailangan ng Diyos ng kahit sino. Hindi nalungkot ang Diyos, hindi, naghanap ang Diyos ng iibigin, kasi merong perfect unity, perfect love within Trinity. Kaya po, masasabi natin na hindi tayo naniniwala doon sa Diyos na isang persona lang, parang, monad, isang persona lang. May mga paniniwala po kasi na yung Father, Son, and Holy Spirit ay isang persona lang. Kumbaga, nung sinugo ng Ama ang anak, siya rin yung isinugo niya. Sarili rin niya yung isinugo niya. At nung nag-uusap sila, hindi talaga sila nag-uusap kasi sarili niya rin yung kausap niya. Hindi po ganun yun. Meron talagang pag-uusap, meron talagang pagmamahalan. There's communication within Trinity. Merong perfect love, perfect communion within the Trinity. At yan po ang kadahilanan kung bakit yung church na nakapabilang sa membro ng Trinity, membro ng pamilya ng Diyos, dapat meron ding unity, meron ding love. And that leads us to our point number 2. The Trinity serves as a model for the church. Tanong, ikaw ba ay membro ng isang iglesia, membro ng isang small group? You have to make sure na hindi ikaw ang pagmumula ng division, pagkakahiwa-hiwalay, pagkakawatak-watak ng iglesia o ng mga small groups. Bakit? Kasi kung totoong galing ka sa Diyos, you will become a peacemaker. Kung totoong galing ka sa Diyos, ang layunin mo, mabuo, magbuklod-buklod yung pamilya ng Diyos. Hindi mo wawasakin, hindi ka magkakalat ng chismis, hindi mo sisiraan yung mga kapatid mo sa pananampalataya, hindi mo sisiraan yung mga leaders mo. Ang iisipin mo, paano tayo makapagbuklod-buklod, paano tayo magkakaroon ng fellowship, kahit na meron tayong kanya-kanyang kasalanan, may kanya-kanya tayong pagkakamali. We are promoting unity, we're promoting love, dahil tayo ay membro ng pamilya ng Diyos. And number 3 po, the Trinity is foundational to every Christian. Ano po ibig sabihin nun? Pag sinabi nating Trinity kasi, God yun merong fellowship talaga within the Trinity. Ngayon, kung ikaw nananampalataya ka sa Diyos, ikaw na inimbitahan ng Diyos na maging membro ng pamilya, maging anak ng Diyos, nakikipag-fellowship ka rin sa Diyos. Naunawaan po natin? Tayo po kasi ay nawalay sa Diyos at tayo muling pinapanumbalik ng Diyos sa Kanya at gusto ng Diyos na makipag-ugnayan muli sa atin. Kaya nga tayo mga kapatid na nananampalataya sa Panginoong Diyos, nagsisimula na tayong lumapit sa Kanya, manalangin, magbasa ng Kanyang mga salita, makipag-fellowship sa Kanya. Kumbaga po, meron tayong date. Kung paano natin dinedate yung ating mga asawa, meron din tayong mga personal date with the Lord. Kung paano tayong lumalabas, nakikipag-usap sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, masinsinan, merong fellowship, may celebration. Ganun rin tayo sa Diyos. Meron tayong fellowship sa Kanya. Dinedate natin si Lord. Meron tayong tagpuan. Meron tayong secret place where we pray, we pour out our heart, we pour out our emotion to God. So, pag minsan, yung iba sa atin, sanay ng umaga, na pagkagising sa umaga, meron ng fellowship with the Lord. Nagkakapi na, nagme-meditate na ng salita ng Diyos. And that's good. That's having a fellowship with the Lord. Yan po ay foundational sa ating Christian life. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka nakikipag-fellowship sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. So, kung maunawa natin yung Trinity, yung fellowship among the members of the Trinity, tayo rin po ay makikipag-fellowship sa Diyos. And that's our normal routine. Now, paano po natin ito i-apply sa ating buhay? Number 1, pursue daily fellowship with the Trinity. Mag-set po tayo ng mga schedules na talagang, may date ako with the Lord. Pagkagising ko ng umaga, mag-join na ako dito sa devotion natin na to. And after that,
lahat ng mga prayer request ko, sasabihin ko na sa Panginoon, pagkakatiwala ko na yung sa isang mangyari sa isang buong araw. That's daily fellowship with the Lord. Meron tayong masinsinang pakikipag-usap sa Diyos na para ba nakikipag-usap tayo sa ating kaibigan na katabi natin sa ating mga upuan. And number 2 po, prioritize unity and love within the church. Ang pinaprioritize po natin sa church ay yung unity. Kailangan mapagbuklod-buklod natin kasi hindi talaga tayo perfect. Makikita mo maraming kamalian sa iyong pastor, sa iyong mga leaders, sa iyong membro, kapwa-membro, no, sa iglesia. Pero hindi po sapat yung ating mga kasalanan para maghiwa-hiwalay tayo. Sapagkat mas matibay ang dugo ng Panginoong Jesucristo na pagbuklod-buklodin yung kanyang pamilya. Hindi po dapat tayo pinaghihiwalay ng ating mga kahinaan, ng ating mga kasalanan, ating mga pagkakamali, at magkawatak-watak yung iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Remember, we belong to the body of Christ and the church is the body of Christ. The body is supposed to be united. Hindi pwedeng watak-watak. And number 3 po, proclaim Jesus to expand our fellowship. Pinapangaral po natin ang Panginoong Jesucristo upang ang pamilya ng Diyos, yung fellowship ng Diyos, ay mas lumawak pa. Kaya po sabi rito sa 1 John chapter 1 verse 3, we proclaim to you what we have seen and heard. Hindi po nakontento yung mga apostol na sila lang yung may fellowship with the Father. Sila lang yung may fellowship with Jesus Christ. Sila yung nakikisama sa Diyos Ama at Diyos Anak. Kailangan maipahayag ito. Kaya sabi po rito, we proclaim to you. Ano yung pinapahayag nila? Ano yung kung sino yung nakita at narinig nila at nahawakan at nakasalamuha ang ating Panginoong Jesucristo. In the same way, we proclaim Jesus to expand our fellowship. Hindi pwedeng tayo lang nakipag-ugnayan sa Diyos, kundi yung bawat membro ng pamilya natin na magkaroon din ng kaugnayan sa Diyos, mga kaibigan natin. At ang layunin talaga ng Diyos ay mapuno yung mundo ng mga taong nakikipag-fellowship at nanunumbalik sa Diyos. At ikaw, kapatid, ay parte ng misyon na yan. Now, kung mapapansin niyo po rito sa verse na to, no? Sabi rito, and our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Nasa na yung Holy Spirit? No, okay. So, syempre, kailangan nating magdagdag ng verse. Dito sa 2 Corinthians chapter 13, verse 14, sabi rito, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Spirit, Holy Spirit, be with you all. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, so talagang hindi mo pwedeng i-deny yung Trinity sa Bible eh. Marami nagsasabi sa akin, wala naman yung Trinity, salitang Trinity sa Bible. Kaya ano yan, hindi dapat paniwalaan yan. Now, yung salitang Trinity, wala, pero yung concept nasa Biblia. Kasi makikita mo rito, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. So, nandiyan talaga yung Trinity. Tapos merong fellowship tayo with the Holy Spirit. At ang banal na Espiritu isinugo sa atin para talagang masigurado na magkaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos. Yung nakikipag-fellowship tayo na para siyang kaibigan, no? But more than a friend kasi siya yung nananahan sa atin. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Kaya sabi dito, pakikisama ng Espiritu Santo, fellowship of the Holy Spirit. Now, dun sa nauna nating verse, ganun rin, no? Sabi dito, and our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Talagang undeniable. Hindi mo pwedeng i-deny yung Trinity. Kasi yung Trinity, yung katuruan ng Trinity, ay talagang nasa Biblia. Hindi pwedeng pag-isahin mo yung persona nila. Talagang magkakahiwalay sila na persona, magkakaibang persona, pero iisang Diyos. Now, para po sa ating discussion, why should our fellowship with the Trinity change the way we fellowship with our fellow believers? Bakit yung pakikipag-fellowship natin sa Diyos Ama, Anak at Espiritu ay dapat magbago sa ating pakikipag-fellowship, yung paraan ng pakikipag-fellowship natin sa ating kapwa mananampalataya? So, pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At samahan niyo po ako sa panalangin. Kausapin natin si Lord. Heavenly Father, I come before you in awe of the perfect fellowship found within the Trinity.
Father, Son, and Holy Spirit. I praise you for the unity and love you model for us. And I ask for your grace to pursue that same fellowship daily. Help me to prioritize unity and love within my church community, reflecting your divine example. Teach me to draw closer to you, as fellowship with the Trinity is foundational to my faith. Give me boldness to proclaim Jesus and expand this fellowship to others, that they too may experience your love. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Salamat po sa kakatuwang natin sa devotion natin na ito, si Brother Edwin. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo may natutunan sa devotion na ito, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.